Oh. So, yo, what's up mga tropa pips? Naku po, itong si Mike Defensor. Hindi na po pinalampas at talaga pong hinuli na. Talaga pong kinulong. Si Mike Defensor, hindi po umubra yung kanyang mga naratibo, yung kanyang mga pagpapabiktim. Talaga pong kinulong siya at siya po'y pinusasan habang nagkakape. Yan po ang ginawa dito kay Mike Defensor. Kasi nga po, saan ka ba naman kasi nakakita? Napakaengot naman kasi ng atin pong senador, na si etong si Marcoleta. Napakaengot naman kasi, ba't kasi umamin? O, edi damay-damay sila lahat ngayon. Nakakulong na po lahat ngayon ng mga sangkot dito po sa sa issue po na ito, nitong kay Marcoleta. Lahat po nakakulong na. Hindi po umubra ang kanilang mga katarantaduhan at hindi po nila maloloko ang atin pong ombudsman, kahit po anong pangtatarantado nila sa ating gobyerno, kaya Melvin Matibag, lahat po yan, mga pagbabayarin po talaga yan at ikukulong talaga yan. Kasi itong si Mike Defensor gustong lumusot nito. Gusto nitong palabasin na ginigipit siya at siya po ay yung kinakalaban siya dahil siya nagsasalita tungkol sa korupsyon. Bugok! Si PBBM ang naglabas ng korupsyon dito sa Pilipinas sa kanyang sariling gobyerno. Sabi nga ni PBBM, kung hindi niya kinall out ang mga kurakot, kung hindi niya sinabi sa SONA na may korupsyon na nagaganap sa DPWH, wala tayong pag-uusapan na ganito ngayon. Ito pong si Tokmol. Na etong si Mike Defensor. Akala mo bayani pa. Pataas-taas pa ng kamay tong Tokmol na to. Akala mo talaga may bitaw, akala mo talaga may ginawa sa gobyerno na na pagkagaling-galing niya. Akala mo talaga napakatibay na Okay. Kala mo talaga napakatibay na anti-corruption Caesar. O anti-corruption czar. Wala ka namang nilaban ng korupsyon, Mike Defensor. Ikaw ang gumawa ng korupsyon. Sir, would you like to comment sa Well, we respect the decision of the Sandigan Bayan. Sinabi nga ni Senator Marcoleta, kung ano yung batas, pairalin, sundin natin. Pero sinasabi ko una pang nakulong yung mga nagsasanakaw. Yung mga nagnakaw, wala pang nakukulong. Tsaka nagpapasalamat din ako sa CIDG dahil napaka-professional nung pag-surrender ko sa nila, pagtanggap nila sa akin. Oy, Bugok, anong pag-surrender? Hinuli ka habang nagkakape ka, tanga. Colonel John, maraming salamat. Thank you. Di ba? Kita nyo, bumanat pa, nauna pa daw makulong yung mga magnanakaw sa gobyerno. May nakakulong naman na. Si Jinggoy, nakakulong na. Si Bong Revilla, nakakulong na. Si Henry Alcantara, si Bryce Hernandez, nakakulong na. May mga nakakulong na, mga taga DPWH, saka senador. Di ba? Huwag mong intindihin yun, Defensor. Ang intindihin mo, yung kaso mo. Ang intindihin mo, yung ginawa mong pangungurakot. Kasi yung ginawa mo, korupsyon yan. Bakit ka nagbigay ng pera kay Marcoleta tapos ayaw mo namang ipa-declare? Saan ba galing yung pera na yan? Doon sa sa kanyang tawag dito, bentahan ng tilapia. Doon ba galing yung pera na yan? 30 million ang kanyang binigay.
Abay, napakayaman pala nito. Saan ba galing yung pera? Bakit ayaw mo pang pa-declare kay Marcoleta sa kanyang sose? O ano ngayon na nangyari? O di kayo ngayon ay nakasuhan. Diba? Yun lamang ang ibig sabihin nun. Kung malinis ang hangarin ninyo sa pagbibigay ng pera doon, kaya Marcoleta, pwede sana, pinalagay nyo na lang yung pangalan nyo sa sose. Wala namang masama eh. Kung magbigay kayo kay Marcoleta, kaibigan nyo naman. Ang masama, hindi nyo pinadeclare, kaya kayo ngayon ay hinuli at no bail yan. Sigurado ako, kung ito po yung magkatuluyan na talaga, mag-umpisa mga hearing, sigurado ako tapos na termino ni PBBM, nakakulong pa rin itong mga to. Bulok sa kulungan itong mga to. Kasi mataas po ang probability ng conviction dahil nga po galing mismo sa bunganga ni Marcoleta yung issue. Galing mismo sa bunganga niya, sa kadaldalan niya, ang kanyang mga naharap ngayon na kaso. Kaya ayun na, 'di ba? Hindi na natin kasalanan 'yan. Walang kasalanan diyan yung gobyerno, walang kasalanan si PBBM diyan. Kasi sinasabi nito si PBBM daw, tumanggap din daw ng donasyon. Si PBBM noon, nung tumanggap ng pera mula sa mga donors, ano po yan? Mga private citizen po si PBBM. Legal po ang pagtanggap niya ng pera, wala po siyang hinahawakang public office at hindi rin po siya lumabag sa batas ng COMELEC o sa rules ng COMELEC, maayos ang kanyang sose. Kaya wala ito po talagang mga mga katulad po nito ni Mike Defensor, meron sigurong masamang bala kaya po ayaw niyang ipalagay sa sose. Ipa-declare sa sose yung kanyang binigay na 30 million pesos. Yan po ang nangyari diyan kay Mike Defensor. Pasensya ka na Mike Defensor. Daldal kasi ng kaibigan mo Daldal kasi ni ang daldal ni Marcoleta. 'Di ba? Sa halip na nanahimik na lang sana at hindi na lang kumibo doon sa kanyang natanggap na pera, sa halip na manahimik, ayun, nagdadaldal pa. O di ngayon, nakasuhan at nakakulong na pala, 'di ba? Tapos isisisi sa yun ang masama isisisi. Biruin mo, kadaldalan niya ang nagpahamak sa kanya, isisisi kay PBBM. Isisisik sa sa gobyerno. Ginigipit daw sila kasi sila daw ay lumalaban sa korupsyon. Sila daw ay nagsasalita laban sa korupsyon. Kailan pa ba sila nagsalita patungkol sa korupsyon? Nung nagsalita na ang ating Pangulo. Kung hindi pa sinabi ng ating Pangulo, hindi naman sila magsisisigaw diyan na may korupsyon. Ang tagal nyo nang nasa gobyerno. Ang tagal nyo nang nanunungkulan sa gobyerno. Bakit hindi nyo siniwalat na may korupsyon sa DPWH? Lalo na nung panahon ni Digong. Kasi baka na nakinabang kayo. Diba? Ganun lang yun. Okay, Ate Macha Mochi, may parating pa na human trafficking case sa'yo, deferensya. Yun nga yung sabi. Yun nga po yung sabi Meron pa nga po yung sa NBI. Okay, Melvin Diwata, nasa na ngayon yung mga DDS na yan, nagsasabing weak si PBBM. Dihiyang-hiya sa sarili nila. Maria Tadeo, that kind of defensors are kind of personalities who are powered, prideful, and personable. Personable, erroneous, and high nude? Hideous. Baka hideous yan
Ate May Alcantara, kalabanin niya sarili niya sa husgado. J8 gustong lumaban ha, Mike Defensor. Pakialamero kasi, ayun, nadamay ka, di ba, J8? Kalabanin niya sarili niya sa witness stand. Sabihin niya, hindi totoo yan. Magdoble kara siya. Paano ang 18 na si Pultorero, Kuya Mac? Di ba? Kasi si Mike Defensor ang bossing talaga niya mga yan. Pero sigurado ako may pondo yan na magpapatuloy pa rin yan. Pero alam naman natin lahat yan. Katulad ni DNC Ping Lacson. After ng ilang taon, ano nangyari sa Ador Mawanay? Sinabi niya, binayaran lang siya. Ate May Alcantara, si Sara Lustay nga, di ba, sabi niya, alam niya naman daw na magkorupsyon. Alam pala niya, ano, ang bag niya, tapos yan ang nag-aspire maging president. Anong mapapakinabangan natin dyan? Wala nga po. J8, magbabaliktad ata sa huli ang mga 18 na kargador. Mababaliktad ata sa huli. Kung mabaliktad sila, kasalanan nila yun. Di ba? Nagpagamit sila dun eh. Di ba? Nagpagamit sila dun eh sa ano eh sa nagpagamit sila sa mga sa mga masasama. Nagpagamit sila sa mga kurakot, nagpagamit sila sa mga mema sa mga Hello. Nawala po. Nawala na naman. Ano ba yan? Ba't nagluloko yung ano ko? Tuloy inabot ni Mike D. Papansin lang siya para sa pagtakbo niyang senador sa 2028. Tingin ko nga kakandidato yan eh. Kasi nung 2025 yata yun. Natalo yata yan. Kumpleto na ang E4. Mac leader si Bulldog. Nako. Meron. Okay. Diba? Etong ginagawa kasi nitong mga tukmol na ito na sila Mike Defensor, akala nila maloloko nila taong bayan, maloloko nila ombudsman, yung sinabi ni Marcoleta okay lang. 'Di ba? 'Yun ang akala niya. Hindi niya alam na napaka tinding kasalanan yung ginawa nitong putol. Okay po. Teka ha. Ano nangyari? Teka lang ha. Ayusin ko lang kung maayos natin. Kaya kahapon na end. Ayan, okay na po. Nako, sana okay. Okay na, Ate Bergie. Meron sound, okay na po. Sabi ni Ate May Alcantara, may chika ako, madala sa Pegasus yan dati, kasama mga opisyal ng Bicol noong dun pa nagwo-work BFF ko. Kasama niya lagi Vice Mayor ng Albay. Ipakita mo na po yung mugshot, Boss Mac, ang 3 plus isa pa. Nakita ko nga kanina, bata ng Vice Mayor ng Albay BFF ko. Siya lagi kasama, andun nga din lagi si Artie. Okay. Hindi kanina 'di ba sabi mo wala? Sabi mo nawawala ka ata, sabi mo ikaw. Ikaw una nagsabing nawawala eh. Tapos ngayon nagluloko siya, inayos ko. Okay na yung sounds natin.
Actually, meron nga akong post niyan eh. Teka, sige, pakita ko sa inyo. Meron akong post niyan. Lag! Okay, naglalag ako kanina. Oo, mahina daw po wifi. Nako dapat wag munang kumonek dito. So dito meron po tayong eto. Nakita nyo naman yan, meron po tayong poll question dito. Payag ka ba na nakulong na si Marcoleta? Oo, hindi lang naman po ang inyong isasagot diyan. Sana makasagot po kayo diyan. Tapos eto yung ano. Ayun, eto, andito tayo. Pakita natin yung ano. Andito yung mugshot ni Marco Beta. Ewan ko lang kung ano to nakita ko lang naman to eh. Ayan yung mugshot ni Marco Beta. Nakita ko lang to eh. Ewan ko kung totoo to na tinanggal yung wig niya. Kasi sabi ni John Vic Remulla, ano tawag dito, ano daw na yung igalang daw yung bumbunan ni Marco Beta. Ewan ko lang kung iginalang ba talaga yung bumbunan niya. Igalang daw yung bumbunan ni Marco Beta eh. Ayun, Melvin Diwata, loud and clear naman daw po. Lag lang yun siguro kanina nga. Lag lang, Kuya Henry. Ate May, madrama si Defensor, may patake ng video pa na nagpapaalam sa bunsong anak. Kuha ni Vic Rodriguez na ampalaya. Boss Mac, may balbas na si 10K. Yun, mukhang hindi na pagkakatulog si 10K. Sa original, hindi tinanggal ang buhok. Ay, talaga ba? Naku, hindi ko alam Naku, nakita ko lang to eh. Kaya sabi ko, tatanong ko nga sa inyo kung ito ba totoo o hindi eh. Nakita ko kanina, yun, na wala ngang buhok. Sabi ko, gara naman ito. Pat walang buhok. Pati sa mga GC namin eh. Nakita ko may nagpasa nito eh. Pagshot. Ayun, pagshot. Naku. May pagshot no? Hindi, gusto din naman ni Marcoleta yan na makulong. Sabi nga niya, magpapakulong siya talaga, di ba? Yun naman ang sabi niya di kulong, di ba? Ganun lang yun magpapakulong ka pala, di ikulong ka. Yun ang sabi naman ni Marco Bete kaya nga parang wala namang kwenta yung rally ng INC. Bakit? Kasi sabi ni Marcoleta, willing naman siya magpakulong. Sino ba yung pinaglalaban dun sa INC rally sa EDSA? Di ba si Marco Beta? Naging aso. Pero alam nyo, kung si Marcoleta, walang buhok, kalbo talaga, mas okay pa Mas maaliwalas pa siyang tignan. Pag may buhok siya, parang stress na stress. Parang nagagalit lagi yung bangs niya. Akala ko hindi allow na mag-wig kung mag-mugshot. Ewan natin. Lagi namang walang kwenta rally ng INC. Parang naninindak lang naman Parang ganun lang, no? Diba? Parang parang bahala kayo, magrarally kami. Parang ganun lang Parang lang naman yan, parang sindakan lang. Hindi ko magpasindak ang ating ang ating gobyerno. Magpasindak ang ating ombudsman, talo, 'di ba? Talo tayo.
Okay, eto. Nasaan ba ito? So punta na po tayo dito sa ating pangatlong topic. Itong patungkol kay Martin Romualdez, yung mga paninira kay Martin. Na ano ko pala, na kita ko yung mga ano niyan, mga proyekto niyan sa ano, sa distrito niya. Matindi ang ano diyan, mga infra projects diyan, hindi ano, hindi po mga substandard. Maayos ang ano niyan, ang infra projects niyan. Okay. Parang nawala pa yung ano yung video Saka itong si Martin Romualdez nga, yan. Kung yan ay meron pong kung yan po ay meron pong ginawang korupsyon sa kanyang distrito o sa kabuuan ng Kongreso, sa mga congressman. Siguro hindi nito pa iimbestigahan yung yung mga flood control project kung meron tong corruption na ginawa si Martin Romualdez. Kasi tatamaan ka talaga kasi nung nag-iimbestiga ang ICI, walang tawag dito, yung walang walang sinasanto. Lahat ng sangkot sa korupsyon ay iimbestigahan. Nawala yung video kanina, nakita ko Actually, yung mga mga binibintang naman kay Romualdez wala pa naman napapatunayan din. Tapos wala pa ring yung talagang matibay na ebidensya na makakapag-involve sa kanya sa korupsyon. Hanggang ngayon po hinahanap pa rin naman. Yun nga yung problema. Eto, hindi ito tumakbo, hindi ito nagtago.